Isang magandang umaga sa bawat isa sa atin at hayaan natin bago tayo dumako doon sa pananalangin ay atin munang purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay. Sambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan, isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo, sarap sumamba sa Panginoon. At kapag natutunan natin ito, alam natin na ang ating Panginoon, siya lamang ang tanging makapagkakaloob ng lahat-lahat ng ating pangangailangan. Siya din may kakayahan ng mag-iingat sa atin, mag-provide ng lahat ng ating mga kailangan sa Kanya. At siya din yung pinanggagalingan ng ating tunay na tagumpay. Kaya napakalaga. Ano man yung ating kalalagayan ngayon, napakalaga po yung ating pananampalataya sa ating Panginoon at bahagi sa ating ginagawa bilang mga mananampalataya. Ito yung nais ng Panginoon na yung kanyang mga anak na nilikha niya ayon sa kanyang larawan at wangis ay makasamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan. Kapag tayo sasamba sa Diyos at alam natin na tanging Panginoon lang ang makapagkakaloob ng lahat-lahat ng ating pangangailangan, ibigay na lang ho natin yung ating best sa ating pag-awit. Nawa ito'y galing sa ating puso. Madali ho kumanta ng isang awitin, pero mahalaga sa ating Panginoon. Alam niya ang ating isip, alam niya ang ating tunay na laman ng ating puso. Masamba natin siya, puso sa puso, pag-ibig sa pag-ibig. Isang pagsamba na isang haing buhay, manal, kalugod-lugod sa Panginoon. Tayo po sumamba sa Panginoon. Awitin natin yung biyaya mo isa pa. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas at minamahal kita ng lubusan. Ulitin po natin sa simula. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamala at minamahal kita ng lubusan. At nang ako ay manalig, natuto ng magtagumpay. Kung nangihinay, pinalalakad. At kung ako'y bumabaksak, kamay mo ay laging nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. Isa pa, ulitin mo natin. Sabay-sabay po tayo. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas at minamahal kita ng lubusan. At nang ako ay manalig, natuto ng magtagumpay. Kung nangihinay, pinalalakad. At kung ako'y bumabaksak, kamay mo ay laging nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako ay manalig,
At nang ako ay manalig, natuto ng magtagumpay. Kung nangihinay, pinagana ka. At kung ako'y bumabagsak, kamay mo ay laging nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Oh, hallelujah. Sambahin ka, sambahin ka, O Yahweh. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon thy throne, and unto Him shall lift my voice and praise. The Lamb upon thy throne. Purihin ang Diyos. Yes, God. Purihin, purihin, purihin ang Diyos, at siya'y dakila at dapat sambahin. Ang Diyos sa kalangitan, at sa Kanya tayo ay aawi ng papuri sa Diyos. At siya'y dakila at dapat sambahin. Ang Diyos sa kalangitan, at sa Kanya tayo ay aawi ng papuri sa Diyos, ng papuri sa Diyos, ng papuri sa Diyos. Oh, hallelujah. Sambahin ka, sambahin ka,
Panginoon. Yes, God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang po ito, kami po nagpapakumbaba sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita na aming pagbubulig-bulayan. Ito nawa, Panginoon, ay patuloy na magpatatag ng aming pananampalataya. Maunawaan namin, Panginoon, ang iyong dakilang kalooban. At turuan mo kami, Panginoon, na matuto mong magpasakop sa iyong dakilang kapangyarihan at sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban, lalo na ako sa aming kapanunod ngayon. Lord God Jesus, we need your wisdom and understanding mula sa iyo, Diyos, upang masunod namin lubos ang iyong dakilang kalooban. Sa ganun kami po'y maging karapat-dapat sa iyo, maging kalugod-lugod sa iyo. Sumagana po kami sa lahat ng uri o buting gawa at tumawak ang aming pagkakilala sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng parangal. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Salamat sa Panginoon. Okay, tayo po ay dadako ngayon sa ating mga pakikinig ng salita ng Diyos. At kahapon ho, ay meron po tayong inawit. Ito po yung isa sa biyaya at abag ng ating Panginoon. Kung kayo nakakilala sa Panginoon, ay ito ho yung ating unang-unang kinatha na awitin sa panahon na tayo po ay puspos ng Espiritu Santo. At ito po yung ating inawit mula doon sa sinulat ni King David doon sa awit kabanatang 25, talatang 4 at talatang 5. Ganito po sinabi, doon ko yung kinuha doon sa NIV version. At sabi dito, show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Ito po yung isa sa sinulat ni King David doon sa kanyang karanasan. Si King David isa siya sa ginamit ng ating Panginoon sa kanyang kapanahunan na naghari doon sa bansang Israel. At bagamat siya ay sinamahan ng ating Panginoon, he is anointed by God, he used mightily ng ating Panginoon. Siya yung ginamit ng ating Panginoon upang yung mga bansa na nagsisikap na sakupin yung bayan ng Diyos, si King David po yung ginamit ng ating Panginoon. Pinagtagumpay siya sa maraming pagkakataon. Sinamahan siya ng ating Panginoon. At alam niya sa kanyang pagiging hari na yung kanyang tagumpay ay ito ay mula sa Panginoon. Siya din yung nagtagumpay sa panahon na siya noon ay hindi pa hari kay Goliath, isa sa sundalo ng mga Pilisteo sa italubasa sa pakikipaglaban. At yung mga panahon noon, si King Solomon, kasalukuyang hari ng mga panahon noon, kasama ng mga kanyang mga sundalo, hinahamon siya ng mga Pilisteo. Pero walang makalaban sa kanila. Kasi noong mga panahon noon, si King Saul ay siya po ay iniwan na ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya nandun yung takot. At kapag natakot yung hari, ay kasama din yung kanyang mga kasundaluhan. Sila ay ilang beses na hinamon
binuli, no? Hanggang sa ito'y narinig ni King David, at si King David mismo yung siya yung nagpresenta sa hari na kanyang labanan si Goliath na ipinapahiya yung bayan ng Diyos. At siya ilalaban sa ngalan ng ating Panginoon. At doon ipinakita ng Panginoon yung pagtatagumpay na ginawa sa kanya ng Panginoon. Doon siya nakilala ng mga Israelita. Kasi noong mga panahon noon ay yung mga sundalo sa pangunguna ni King Saul ay naandun po yung takot, hindi sila makalaban. Kaya nag-offer ito si King Saul na mayroong kantimpala na ibibigay doon sa sino mang tao na lalaban at magtatagumpay doon kay Goliath. After na si King David, siya ay pinagtagumpay sa maraming mga pagkakataon, dumating yung punto sa kanya na siya po ay natukso kay Bathsheba, asawa ng isa sa kanyang mga sundalong tapat. At nakita niya yung consequence doon sa kanyang ginawang kasalanan. Hindi lang siya namulin niya, pinapatay pa niya yung kanyang tapat na sundalo na si Urias. At ang daming nadamay. Kaya misa sa buhay natin bilang mga Kristiyano, sa mga panahon na tayo pinagtatagumpay ng ating Panginoon, nawa katulad ng halimbawa na itinuro sa atin ng Panginoon, matuto tayong magpakumbaba sa Diyos. Sa mga panahon na tayo po ay ipinopromote ng Diyos. Dahil to sa ating katapatan, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, naging taglay-taglay ho natin yung kababaang loob. Alam niyo, sa maraming pagkakataon tayo mga lingkod ng Diyos. Maraming pagkakataon na tayo tinuturuan ng Panginoon. At bahagi doon sa kanyang pagdidisiplina sa atin ay yung kanyang ginagawang correction sa atin. As for me, bilang isang under shepherd ng ating Panginoon, wala akong perfecto. Ang perfecto lamang, yung pangalan ni perfecto, no? Pero ang tanging perfecto, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Wala siyang pagkakamali na naitala sa Biblia. Kasi siya nga po ay Diyos na nakitulad sa tao. Kaya bilang mga mananampalataya sa ating kapanahonan ngayon, napakahalaga po na isik natin kung ano yung kalooban ng Diyos. At nawa sa maraming mga pagkakataon sa buhay natin, nawa yung ating mga karanasan sa mga panahon na tayo po ay nagpipil bunga ng ating pagsuway sa Diyos. Nawa ito ay maging aral sa atin para sa ating kapanahonan ngayon, mas lalo nating hangarin na masunod yung kalooban ng ating Panginoon. Kasi King David naunawaan ito. Hindi lamang niya na-experience, inalog ito sa kanya ng Panginoon. Isang masakit, di po ba? Kapag aaralin natin yung naging consequence, no? Even yung kanyang mga anak ay nakaranas bunga ng kasalanan ito para maintindihan natin, lalo na sa ating mga under shepherd ng ating Panginoon, lalo na sa maraming pagkakataon na tayo po ay pinaalalahanan ng ating Panginoon sa mga panahon na may ginagamit sa atin para tayo po ay paalalahanan bunga doon sa mga kasalanan na ating maling ginagawa. Nawa hindi tayo magbulag-bulagan o magpatay malisya
Si King David ho, naranasan niya yung consequence, bunga ng kanyang mga kasalanan. Isa sa kanyang naging kasalanan sa Panginoon. Kaya nga even yung mga kilalang mga lingkod ng Diyos sa Biblia, si Abraham, si Moises, si Isaac, si Jacob, wala hong perfecto. At alam niya ng Panginoon, nobody's perfect. Ang mahalaga lang sa atin, matapos nating maintindihan yung bunga ng ating mga pagsalungat doon sa kalooban ng ating Panginoon. Nawa ito ay maging aral sa atin na magpapatatag ng ating pananampalataya. Kaya mapapasalamatan ho natin ng Panginoon even doon sa kanyang ginagawang pagdidisiplina sa atin. Kasi yung kanyang mga anak, itinutuwid yan ng Panginoon. Yung mga taong napabilang doon sa biyaya at habag ng ating Panginoon na tinawag na bayan ng Diyos, tayo yung mga hintil, hindi naman tayo talaga mga Israelita. Pinahabagan lang tayo ng Panginoon. At nawa yung pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoon, ay wag mo natin ito sasayangin. From glory to glory, nawa sa tulong ng ating Panginoon, at sa patnubay ng kanyang banal na Espiritu sa buhay natin mga Kristyano, maintindihan natin yung kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga po sa atin yung ginagawa nating pananalangin, mahalaga po sa atin yung ginagawa nating pagbabasa ng salita ng Diyos. Hilingin natin sa banal na Espiritu na ituro sa atin even yung hiwaga mula sa katotohanan ng salita ng Panginoon, at hindi lamang natin ito binubulay-bulay araw at gabi, kundi ito ay ating ipinapamuhay. Kaya ito pong awit na ito ay nasulat ni King David. Kasi naintindihan niya na kapag sinuway natin yung kalooban ng ating Panginoon, inaalod ng Panginoon na maranasan natin yung consequence para matutunan natin ito. At kung tayo ay mga under shepherd ng ating Panginoon, tinawag sa ating kapanahunan ngayon, tayo po lagi yung magpapaalala, magtuturo doon sa mga kawan na pinagkatiwala sa atin, sa ating mga successor. Mahalaga po yung tungkulin natin bilang mga mananampalataya, under shepherd ng ating Panginoon, para tayo po ay makapaghubog ng mga susunod nating mga successors. Kung tayo mga magulang, maituro ho natin ito sa ating mga anak, maipaunawa natin sa kanila kung bakit napakalaga yung pagsunod doon sa kalooban ng Diyos. Naalala niyo po ba yung sinabi mismo ng ating Panginoon doon sa Mateo chapter 7 verse 21? Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karena ng Diyos, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya kung ito'y ating naiintindihan, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, nanaisin ho natin, nahangarin natin na may kagalakan yung pagsunod doon sa kalooban ng Diyos. Siya yung ating Creator. He knows everything in us for our goodness. Alam niya ang pinakamainam at pinakamabuti para sa atin. Kaya napakalaga nagsasambit tayo sa Diyos. Nagsasambit tayo doon sa kanyang mga salita. Kasi King David din ang sumulat doon sa awit 119, 105, ang salita mo'y tanglaw, nasa sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daranan. Yun po yung napakalinaw
na kapag ito'y ating susundin, lalo na sa ating mga decision making, minor decision, major decision, makapag-decision mo tayo ng tama. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya at tabang ng ating Panginoon. Nakakilala ho ako sa Panginoon at the age of 30. Yung mga panahon na ako'y kabataan, dahil nga po ako'y wala pong pagkakilala sa Panginoon at hindi ko pa naunawaan yung kanyang mga salita. Yung buhay ko noon, akala ko yun ay pagkaraniwan kong ginagawa. Kalayaan ko na hindi ko naintindihan, uti-uti na palang sinisira nito yung aking buhay. Ako po yung panganay sa magkakapatid, pero ako'y nalulung sa iba't ibang mga bisyo at nakasalamuha ako sa aking mga kaibigan. Akala ko itong mga kaibigan ito ay makakatulong sa akin. Dahil nga pare-parehas ko kami ng mga kagustuhan ng mga panahon noon. Kaya ako'y nalulung sa iba't ibang mga vices. Na ito po yung unti-unting sumira sa buhay ko. At bilang ako ay panganay noon, napabayaan ko yung napakalaga kong tukunin. Lalo na nung namatay yung aking ama, ako dapat yung tatayo na pangalawang magulang, pero hindi ko nagawa noon. Kaya nung ako'y nakakilala sa Panginoon, dahil doon sa pananalangin ng aking mga kapatid, dahil ako po yung huli sa nakakilala sa Panginoon sa aming magkakapatid. Kaya isang malaking pagpapasalamat sa Panginoon. Mula doon sa dating wasak na pamumuhay na sinira ng kaaway yung buhay namin, yung aking pamilya. Salamat sa Panginoon. Pinupuri ko ang Diyos. Nung kaming lahat ay nakakilala sa Panginoon, even yung aking mga kapatid ay nagkaasawa na at nagkaanak na. Salamat sa Panginoon dahil ako, ang aking buong sambayan, yung aking nanay na ngayon po ay balo na dahil maaga hong namatay yung aking ama, yung aking mga kapatid, yung mga napangasawa ng aking mga kapatid, at yung aking mga pamangkin ho ngayon, halos lahat sa biyaya at habag ng ating Panginoon, ginagamit kami ng Panginoon. Ang sarap pala. At ako ay nabigyan pa ho ng pagkakataon ng Diyos na makabawi sa aking pamilya. Kaya nga po kami ngayon ay merong pinagkatiwala ang Panginoon sa amin na maliit na business. Ito po ay isang inkorporasyon. We are still sa biyaya at tabag ng Panginoon. Ang lagi ko lang ipinapaunawa sa bawat isa sa amin, sa aking pamilya, iba sa aking mga kapatiran, na matuto tayong maging tapat sa Diyos at sumunod na tayo doon sa kalooban ng ating Panginoon. Lahat ng pagsuway, ito ay hindi magiging maganda yung kahantungan nito sa buhay natin. Kaya ito yung isinulat ni King David. Ito po yung inawit ko kahapon. Ito po ay isang katha na ibinigay sa akin ng Panginoon sa tulong ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya ko po ito ay nagawa ng kanta. Kasabi ko dito, show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Show me your ways, O Lord. Teach me your path. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Kaya po ito, nagawa ko po ito ng awit sa tulong ng Panginoon.
Dahil nakita ko, iba ang kalalagayan ng tao sa panahon na hindi natin nasusunod kung ano yung kalooban ng Diyos. At iba ang nagiging kalalagayan natin kapag sinunod natin yung kalooban ng Diyos. The key of prosperity and blessing is obedience to the Word of God. Maraming po salamat. To God be all the glory. We love you. And God bless you. Pabuhay po tayo lahat.